Nakita nyo, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, ang bunga ng panunulsol ng diablo, panunulsol ng kalaban ng Diyos. Ang sabi po rito, mga minamahal, katulad po ng sinabi ng Job 21 verse 15. Sinabi rito, mga minamahal, dahil sa panunukso ng kalaban. Ang sabi rito, nagtanong po, mga minamahal, si Job, sabi rito, anong makapangyarihan sa lahat na siya'y paglilingkuran namin? At anong pakinabang magkakaroon kami kung kami magsisidalangin sa Kanya? Pumapasok po yung alinlangan, parang iniisip o pinalalabas ng kalaban na yung ginagawa nating pagpupuri, yung ginagawa nating panalangin, yung ginagawa nating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon ay walang kabuluhan. Pero maminamal, tandaan po natin, sabi nga ng banal na kasulatan, wala nang pinakadakilang bagay na magagawa ang tao, maminamal, kundi paluguran ang Diyos. Sabi ng Biblia, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Lahat ng mga kahilingan mo, lahat ng pangangailangan mo, mga minamal, may karamdaman ka, may problema ka, may pangangailangan ka, tandaan po natin, mga minamal, sabi ng Biblia, kung gagawin mo lamang ang kalooban ng Diyos, lahat ng bagay idadagdag na lang sa atin ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, yung pong ganitong pag-iisip, ito po'y kasalanan. Sabi ng banal na kasulatan sa Malakias 3:13 hanggang 15 o hanggang 14, sabi ng banal na kasulatan, ang ating mga salitang ganito ay nagiging lapastangan sa Diyos. Kapag sinabi natin, maminamal, pag sinabi natin ang ating ginagawa, maminamal, ay walang kabuluhan sa harapan ng ating mahal na Panginoon, ito po'y kalapastanganan. Gaya ng sinabi ng Biblia. Sabi na nabasa po natin, ang inyong mga salita ay naging lapastangan laban sa akin, sabi ng Panginoon. Gayon may inyong sinasabi, sa ano kami nagsasalita ng laban sa iyo? Sapagkat inyong sinasabi na walang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos. At anong kapakinabangan nito na aming iingatan ng kanyang bilin? At tayo'y magsisilakad na may panangis sa harapan ng Panginoon ng mga hukbo. Yan pala'y kasalanan, mga minamahal. Pero kung susundin lamang po natin ang kalooban ng mahal na Panginoon, tandaan po natin, maminamahal, walang taong nagbigay, maminamahal, ng panahon sa Diyos, walang taong nagbigay ng oras sa mahal na Panginoon, maminamahal, na hindi siya pinagpala ng Diyos. Na mabasa niyo po dito sa buong kasaysayan ni Job, pagkatapos na siya sinubukan, nawala ang kanyang 10 anak, siya po ay nagkaroon ng karamdaman mula ulo hanggang paa, nagkaroon po siya ng tinatawag na bukol. At ang kanyang mahal na asawa, iniwan siya. Ang lahat ng kanyang ari-arian na inagaw ng mga tulisan. Pero mga minamal, ang pakinabang nito, sabi ng banal na kasulatan, si Job po ay pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Naging masaya, maminamal, ang kanyang kabuuan, ang kanyang buong kabuuan ng kanyang buhay. Pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya yun ang sinabi ng Biblia, ng ating paglilingkod sa Diyos ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Kaya kung mababasa po natin kindly yung dagdag natin ito yung uling talata ng Job. Kung mababasa po natin ang uling versikulo ng Job, maminamahal, makita nyo kung paano po maminamahal na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon ang buong buhay ni Job. Maminamahal, siya po'y pinagpala, material, physical, higit sa lahat sa spiritual. Sabi rito sa mga uling talata doon sa verse 10 na ng Job, Kapitulo, anong ba? 42, Kapitulo 42, 12. Sundan natin sa talatang 12 hanggang, mula sa 10 hanggang 13 na. Basahin natin. Ito po sa Job, kabanatay 42, talatay 10 hanggang 13. At inalis ng Panginoon ang pagkabihag ni Job ng kanyang idalangin ang kanyang mga kaibigan. At binigyan ng Panginoon si Job na makalawa ng higit ng dami kaysa tinatangkilik niya ng dati. Nang magkagayoy, nagsiparoon sa kanya ang lahat niyang mga kapatid na lalaki at babae at lahat ng naging kakilala niya ng una at nagsikain ng tinapay na kasalo niya sa kanyang bahay at nagipagdamdam sa kanya at inaliw siya tungkol sa lahat ng kasamaan na pinasapit sa kanya ng Panginoon. Bawat tao na may nagbigay sa kanya ng isang putol na salapi at bawat isa ay isang singsing na ginto. Sa gayoy, pinagpala ng Panginoon ang huling wakas ni Job na higit kaysa kanyang pasimula at siya ay nagkaroon ng 14,000 tupa at 6,000 kamilyo
at 1,000 tuwang na baka at 1,000 asnong babae. Sa 13, siya naman nagkaroon din ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Amen. Ganyan po, maminamal ang ating dakilang Diyos. Pag nakita niya, maminamal na talagang kahit anong mangyari, ikaw ay maglilingkod ng may katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoon, pagpapalain ka ng ating dakilang Diyos. Kaya wag natin, mga minamahal, bigyan ng pagkakataon ng kalaban, madaya po tayo. Sapagat papasok sa isip natin yan, lalo na pag may karamdaman ka, hindi ka gumaling sa unang panalangin, pangalawang panalangin, uudyugan ka ng kalaban katulad po ng ginawa niya kay Job. Pero tandaan po natin, maminamahal, ang Diyos po ay hindi liko. Maminamahal, para dimutin ang ating mabubuting gawa at ang ating masigasig na paglilingkod sa Kanya, gaya ng ginawa niya kay Job. Ang sabi rito, sa gayoy pinagpala ng Panginoon ang huling wakas ni Job, nangigit sa kanyang pasimula, siya'y nagkaroon ng 14,000 tupa, 6,000 kamelyo, 1,000 tuwang na baka at 1,000 asnong babae. At siya ay nagkaroon ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Sa gayon, pinagpala ng Diyos ang huling wakas ni Job. Ganyan po, maminamahal. Kaya tayo po, wag po nating pakikinggan lahat ng mga makasisira ng ating pananampalataya. Sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, laging nandyan po palagi ang kalaban ng Diyos. Kaya darating ang araw, maminamahal, sasabihin niya, walang kabulo ng ating paglilingkod sa Diyos, pero tandaan po natin, sabi ng mababasa mo natin sa Lucas Kapitulo 17, talatang 34 hanggang 37, hindi po natin alam, maminamahal, sa mga huling araw na ito, susubukin lang tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lalo na sa mga ganitong huling araw, maminamahal. Talagang maraming mga discouragement, marami tayong mga mararanasan upang ipanlupaypay ang ating pananampalataya. Pero, mga minamahal, sinabi ng banal na kasulatan, magtapat ka hanggang sa huling wakas, sabi, sapagkat mga minamahal, pagpapalain ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Lucas 17, talatang 34 hanggang 37, mababasa po natin, mga minamahal, kung ano po, mga minamahal, ang pagsubok na darating, maminamahal, sa mga mananampalataya upang maliglig ang ating pananampalataya. Pero sabi rito, sa mga huling araw na yan, maminamahal, yung pong lamang pong mga mananampalataya na tapat na naglilingkod sa Diyos ang kukunin ng ating mahal na Panginoon. Sabi, 2 babae, maminamahal, ang nasa bukid, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Isang lalaki at isang babae na sa higaan, ang isa'y kukunin, isa'y iiwan. Diyan titignan ng Diyos ang katapatan natin sa Kanya. Lalo na ngayon, nalalapit na po ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Susubukan ka. Talagang gagawin kang materialistic, papasok sa iyo ang pagiging material na bagay. Hindi ka makontento kung anong meron ka. Kaya nga, maminamal, mag-ingat po tayo sapagkat darating ang araw, mga minamal, ganyan po ang mangyayari sa atin. Sabi rito sa Lucas, Kapitulo 17, talatang 34, susubukan po tayo para mangyari po sa atin dito yung meron po talagang maiiwan sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Basahin po natin Lucas 17, 34 hanggang 37. Dito po sa Lucas 17:34 hanggang 37. At sinabi ko sa inyo, sa gabing yaon ay 2 lalaki ang sa isang higaan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Magkasamang gigiling ang 2 babae, kukunin ang isa at ang isa'y iiwan. Sa 36, mapapasabukid ang 2 lalaki, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Sa 37, at pagsagot nila ay sinabi sa kanya, saan Panginoon? At sinabi niya sa kanila, kung saan naroon ang bangkay, ay doon din naman magkakatipon ang mga uwak. Amen. Nabasa po natin, mga minamal, meron talagang maiwan. Pero ipanalangin natin sa ating pinakamamahal na Panginoon, huwag po tayong ma-discourage. Kahit anuman dumarating sa atin, mga minamahal, dapat lagi po nating isaisip ang mga salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tandaan po natin, mga minamahal, tayo pong mga nagtatapat sa paglilingkod sa Diyos, hindi po tayo iiwan ng ating mahal na Panginoon. Meron talagang may iwan. Sabi, dalawang babae, mga minamahal, ang nagsisigiling, isa'y kukunin, isa'y iiwan. 2 lalaki ang nasa higaan, ang isa'y kukunin, isa'y iiwan. At mapapasabukid ang 2 lalaki, ang isa'y kukunin at isa'y iiwan. Meron talagang may iwan. Kaya dapat, mga minamahal, sabi po rito nung nagtanong sila kung sabi, saan Panginoon? Hindi sinabi kung kailan. Basta ang tanong ng mga alagad, saan?
At sinabi sa kanila kung saan naroon ang bangkay, doon naman nagkakatipon ang uwak. Ang tanong dyan, maminamal, ibig sabihin, saan magaganap yung pagkuha sa atin ng malapanon, saan magaganap? Ay hindi niya tinanong kung kailan. Dapat ang tanong ng alagad, kailan? Kasi yun ang importante rito, kailan tayo kukunin ng Panginoon eh. Pero bakit ang tanong saan? Sinabi ng dito, kung saan naroon ang bangkay, doon naman nagkakatipon ng uwak. Ang ibig sabihin niya, kung saan tayo nagkakatipon. Kung saan tayo may banal na pagkakatipon, kaya sinabi ng Hebrews 10, 25 and 26, kasi sa ngayon mga minamal, napakarami po mga mananampalataya. Pag medyo napagod na sa kakalipat, kasi katulad po sa ating Central Church, minsan nandun po tayo mga minamal sa Marikina, minsan naroon po tayo mga minamal sa Dako po, mga minamal ng Bulacan, minsan naroon po tayo sa Amoranto, minsan nandun po tayo sa Novaliches. Minsan may mga mananampalataya nangimagod ng palipat-lipat. Parang iniisip nilang nakakapagod naman kaya dito na lang ako sa webcast. Maminamahal, hindi ganun. Sabi ng Biblia, kung saan tayo naroon, kung saan naroon ang bangkay, doon naman magkakatipon ng uwak. Sabihin, darating ang ating Panginoon, magaganap ang kanyang pagparito kung saan tayo nagkakatipon. Kung saan nagkakatipon, gaya po ng kung saan naroon ang bangkay, doon nagkakatipon ng uwak. Kung saan tayo nagkakatipon, saan ang ating pong gatherings, saan pong ating banal na gawain, doon po tayo kukunin ng Panginoon. Kaya sinusubukan lang tayo. Sinusubukan tayo, kaya sabi ng Hebrews 10, 25 and 26, huwag nating kaliligtaan ang ating pagkakatipon, gaya, maminamal ng ugali ng iba. Yung iba kasi, maminamal, kapag nagsawa na sa kakalipat, ayaw nila ng palipat-lipat ng lugar, ayaw nila ng kung saan-saan mga minamal nagpupunta. Gusto na isa lang, pag napalayo na, ayaw nang dumalo, gusto sa webcast na lang. Mga minamal, hindi po nalulugod ang ating Panginoon. Sabi ng Hebrews 10, 25 and 26, huwag nating kaliligtan ang ating pagkakatipon, gaya mga minamal ng ugali ng iba. Ganitong nalalaman natin na malapit na ang araw. Sabi rito, basahin natin Hebrews 10, 25 and 26. Dito po sa Hebreo Kabanata 10, talatay 25 at 26, na huwag nating pababayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, lalong-lalo na inyong namamalas na nalalapit na ang araw. 26, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Amen. Kaya nga isa puso po natin yan. Sabi ng Biblia, huwag natin pababayaan ang ating pagkakatipon gaya ng ugali ng iba. Kasi kahit noon pa man, marami na rin pong ganyan ang ugali, maminamahal, na pinababayaan nila yung pagkakatipon. Sabi, gaya ng ugali ng iba. Kundi mag-aralan tayo sa isa't isa, lalo na inyong namamalas na nalalapit ang araw. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, kasalanan pala yun. Yung hindi ka dumalo sa gawain, sabi, pagsadya ng kasalanan yun. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa kasalanan. Yan po lagi, maminamalatandaan po natin. Sabi rito, that the mere assembling of ourselves with God's people is of no value. Talagang isa papasok sa isip sa atin ni Satanas na yung ating pagkakatipon ay walang kabuluhan, hindi mahalaga. At pangalawang ipapasok sa isip natin, sabi, that our gathering together cannot save us from evil one. Sabi, ang ating pagkakatipon, maminamahal, na pagsasama-sama, sabi ay hindi raw mga minamal makapagbibigay sa atin ng kaligtasan. Pero sabi po ng banal na kasulatan, maminamahal, sabi rito sa Psalms 27 verse 4 and 5, maminamahal, ito po ang magbibigay sa atin, mga minamahal, ng kapangyarihan upang tayo maligtas lahat sa gawa ng kalaban. Kasi sinabi rito sa Psalms 27 verse 4-5 na dapat lagi po tayong nasa banal na gawain sapagkat poprotektahan tayo ng ating dakilang Diyos, gaya ng sinabi niya dito sa Psalms 91 verse 7 and verse 8. Tapos talo natin ng 10 and 11. Mamaya mababasa din po natin yan. Basahin mo natin ng Psalms 27 verse 4 and 5. Dito po sa Awit, Kabanata 27, talatay 4 at 5. Isang bagay ang hiningi ko sa Panginoon na aking hahanapin, na ako'y makatanan sa bahay ng Panginoon lahat na makarawan ng aking buhay,
upang malasin ang kagandahan ng Panginoon at mag-usisa sa kanyang templo. 5. Sapagkat sa karawan ng kabagabagan ay ingatan niya ako sa lilim ng kanyang kulandong. Sa kublihan ng kanyang tabernakulo ay kukubli niya ako. Kanyang itatas ako sa ibabaw ng isang malaking bato. Sa 91, talatay 7 at hanggang 8 at 10, 11. 1,000 ay mabubuwal sa iyong siping at 10,000 sa iyong kanan, ngunit hindi lalapit sa iyo. Iyong mamasdan lamang ng iyong mga mata at iyong makikita ang ganti sa masama. Sa 10, walang kasamaang mangyayari sa iyo, ni anumang salot ay lalapit sa iyong tolda. 11, sapagkat siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Amen. Yan po, maminamahal, kapag pinahalagaan po natin ang ating banal na pagkakatipon, tayo po, maminamahal, ay nasa proteksyon ng ating dakilang Diyos, nasa banal na pag-iingat ng ating mahal na Panginoon. Kasi sinabi ni Haring David, maminamahal, isang bagay ang inihingi ko sa Panginoon, na aking hanahanapin, na ako'y makatahan sa bahay ng Panginoon sa buong kaarawan ng aking buhay upang malasin ang kagandahan ng Panginoon at mag-usisa sa kanyang banal na templo. Sapagkat sa kaarawan ng kabagabagan ay iingatan niya ako, na lihim ng kanyang kulandong sa kublihan ng kanyang tabernakulo, ikukubli niya ako at kanyang itataas ako sa ibabaw ng malaking bato. Ganyan po, maminamahal, ang kaligtasan tatanggapin po natin. Kapag tayo po, maminamahal, ay laging hinahanap natin ang bahay ng malapan para sumamba. Pero pag ikaw po'y lumiban, maminamahal, tandaan po, lalayo ang protection sa iyo ng Diyos. Talagang magiging, sabi nga, maminamahal, talagang magiging lantad ka sa lahat ng gawa ng kalaban. Magiging tampulan ka, maminamahal, magiging ikaw po ang pinaka-numerong target ng kalaban ng Diyos. Ikaw ang hahabulin, mga minamahal, ng lahat ng mga salot, lahat ng mga gawa ng kalaban, maminamahal. Pero kung ikaw po ay nagbibigay na importansya sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, sinabi ng Biblia, maminamahal, 1,000 mabubuwal sa iyong siping, 10,000 ang sa iyong kanan, ngunit hindi lalapit sa iyo. Lalo na ngayon, may mga nagbabantang mga lindol, nagbabantang mga panganib, maminamahal, may mga trahedyang darating sa ating bansa. Yung tinatawag na Big One, maminamahal, na ito po'y matagal nang itinuturo ng ating beloved pastor. Natatandaan ko yan, maminamahal, 20 years ago, tinuturo na yan ng ating beloved pastor. Pero hindi pa nangyari. Bakit? Sapagkat kontrolado pa tayo ng panalangin ng ating beloved pastor. Ngayon, muli pong binubuhay, maminamahal, nakikita po natin sa mga babala na mga P-books, na anytime sa panahon natin ngayon, after 20 years, after maminamahal 25 years, pwedeng nang maganap ito pong tinatawag na Big One. Pero kung tayo po ay nananampalataya sa Panginoon, sabi nga rito, 1,000 mabubuwal sa ating siping, 10,000 mamamatay sa ating kanan, ngunit hindi pwedeng lumapit sa atin. Iyong mamasdan lamang ng ating mga mata at makikita natin ang ganti, maminamahal, sa mga masama na hindi naglilingkod sa Diyos. Sabi, walang kasamaang mangyayari sa atin, ni anumang salot na lalapit sa ating mga tolda, sapagat ang Diyos ay magbibilin ng kanyang mga anghel tungkol sa atin upang ingatan tayo sa lahat ng ating mga lakad. Iyan po ang pangako ng mahal na Panginoon. Maminamahal, kung pahalagahan po natin yung ating pagtitipon, yung ating banal na gawain, mayroon pong proteksyon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya dapat po natin tandaan, maminamahal, huwag po tayong patangay sa mga tukso ng dyablo. Kasi ang pangatlong tukso ng dyablo, sabi rito, Satans may assemble with the sons of God. Pati sa ating pagtitipon, pati sa ating banal na gawain, maminamahal, hindi po mawawala, natatabihan ka ng kalaban. Akala mo, hindi makakarating ang kalaban ng Diyos, maminamahal, doon mismo sa ating banal na pagkakatipon. Kastabi mo po rin yan, nandun pa rin yan, maminamahal, gaya na nabasa po natin sa banal na kasulatan. Pati nga si Satanas, sabi, nagmamanik malaog doon sa langit at sa lupa. Maminamahal, nabasa po natin, lalo na po, mga minamahal, sa mga pagtitipon. Sa banal na gawain, nandun po ang kalaban. Sinusubukan po tayo.
Kaya nga, pag ikaw ay hindi maingat, maminamahal, sa paglilingkod sa Diyos, pwede po tayong maging biktima ng kalaban ng Diyos. Imbis na tayo po'y uminit sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, lalo po tayong mangina. Kita nyo si Ananias at si Sapphira? Sila po'y nasa banal na pagtitipon. Nangako sila, ibibigay nila, maminamahal, yung buong mapagbentahan ng kanilang lupa. Pero nung naibenta na po yung lupa, nilingid nila yung kalahati. Kaya nung dumating muli yung kanilang pagtitipon, mga minamahal, sinabi ng Diyos kay Pedro, mga minamahal, na hindi po nila ginawa yung kanilang pangako na ibibigay yung buong pinagbentahan ng lupa, kundi nilingid nila yung kalahati. Kaya ang sabi sa kanila ng mahal na Panginoon, mga minamahal, o sinabi ng mahal na Panginoon kay Pedro na inilingid nila yung kalahati ng pinagbentahan. Kaya sabi rito sa Gawa, Kapitulo 5, talatang 3, mga minamahal, sila po ay kinumpronta ni Apostol Pedro na siyang pastor. Mga minamahal, noong mga panahon na yun, basahin po natin. Gawa 5, talatang 3. Dito po sa Gawa, Kabanatay 5, talatay 3. Datapot sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa? Amen. Nakita nyo, mga minamahal? Ang sabi rito, dapat sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo, upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa? Bakit po, mga minamahal? Bakit? Kasi ito pong mababasa nyo po ang buong kasaysayan ni Ananias at Sapphira. Nangako po sila na ibibigay nila yung buong kabuuan ng pinagbenta ng lupa, pero sila po, mga minamahal, ay tinukso ni Satanas na itago nila yung kalahati. Yung kalahating pinagbentahan. Kasi hindi naman alam nila ni Apostol Pedro magkano na pagbentahan. Kaya iniligid nila yung kalahati. Pero sabi po rito, sinabi ng ating Apostol Pedro, sabi, dapat sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang maglingid ng isang bahagi sa halaga ng lupa? Ang nangyari diyan, maminamal, namatay po ito pong si Ananias. At sumunod po si Sapphira. Kung mababasa niyo po ang buong talata na yan sa mga Gawa Kapitulo 5, maminamal, talatang 1 hanggang 10, mababasa niyo kung paano po, maminamal, na pinuspos ni Satanas na magsinungaling ito pong si Ananias at si Sapphira. Kasi sabi po rito, maminamal, Satan may assemble with the sons of God. Kahit sa ating banal na pagkakatipon, maaring nandun ang kalaban para tuksuhin po tayo, para tayo po, mga minamahal, ay udyukan na gumawa ng hindi kalugod-lugod sa ating mahal na Panginoon. Katulad dito sa Marcos, kung maidagdag natin ang Marcos Kapitulo 1, talatang 23 hanggang 27, mga minamahal, makita nyo kung paano po, mga minamahal, dinadaya ng kalaban ang mga anak ng Diyos. Marcos 1:23 hanggang 27. Dito po sa Marcos, Kabanatay 1, talatay 23 hanggang 27. At magdakay may isang tao sa kanilang sinagoga na may isang karumal-dumal na espiritu, at siya'y sumisigaw na nagsasabi, anong pakialam namin sa iyo, Jesus, ikaw na Nazareno? Naparito ka baga upang kami puksain? Nakikilala kita kung sino ka, ang banal ng Diyos. At sinaway siya ni Jesus na nagsasabi, tumahimik ka at lumabas ka sa kanya. At ang karumal-dumal na espiritu karumal-dumal na espiritu nang mapangatal niya siya at nakapagsisigaw ng malakas na tinig ay lumabas sa kanya. 27. At silang lahat ay nagtaka. Ano pat sila rin ay nagtatanungan na sinasabi, ano kaya ito? Isang bagong aral yata. May kapamahalaang nag-utos pati ng mga karumal-dumal na espiritu at siya ay tinatalima nila. Amen. Yan po, maminamahal. Biro mo itong pagtitipong ito. Maminamahal, ito po isang sagrado at banal na pagtitipon. Pero nandun po ang masamang espiritu. Ang sabi nito, pumasok po sa isang tao. At ang sabi, maminamahal, nandun sa sinagoga. At siya po ay sinapian ng masamang espiritu, karumal-dumal na espiritu na nagsisigaw. Nasabi, anong pakialam namin sa iyo, Jesus? Ikaw na Nazareno, naparito ka baga para kami puksain? Nakikilala kita na ikaw ang banal na Diyos.
At sinaway siya ni Jesus at sinabi, tumahimik ka at lumabas ka sa kanya. At ang sabi rito, at ang karumal-dumal na espiritu yung nangatal at nagsisigaw ng malakas na tinig, lumabas ka sa kanya. At maminamahal, lumabas po ang masamang karumal-dumal na espiritu. Yan pong sinasabi ng banal na kasulatan, na kahit sa banal na pagkakatipon, pwede pong nandun ang masamang espiritu, maminamal. Kaya nga, kung hindi tayo tapat sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, hindi tayo concentrated, hindi po tayo nakapokus, maminamal, sa pagluwalhati sa ating mahal na Panginoon, maaring isa po tayo, maminamal, sa mabiktima ng kalaban. At sabi dito sa banal na kasulatan, maminamal, sa huling talata, Mateo 12, talatang 30, sabi po rito, maminamahal, ay ang ating dakilang Diyos, maminamahal, sabi po rito, ay ang hindi suma sa akin ay laban sa akin, at ang hindi nag-iimpok na kasama ko ay masasambulat. Ibig sabihin, kung hindi tayo maminamahal, talagang sasampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon, tayo po maminamahal ay hindi po mananatili sa paglilingkod sa Diyos. Masasambulat po tayo, mawawasak po tayo. Basahin natin ang dalawang uling talata, Mateo 12, talatang 30, at saka Roma 16, talatang 20, ang dalawang uling talata. Ito po sa Mateo, Kabanatay 12, talatay 30. Ang hindi sumasa akin ay laban sa akin, at ang hindi nag-iimpok na kasama ko ay masasambulat. Roma. Sa Roma, Kabanatay 16, talatay 20. Ganito po ang pagkasabi. At si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon, sa ilalim ng inyong mga paa. Ang biyaya nawa ng ating Panginoong Hesukristo ay sumainyo. Amen. Kaya nga, maminamaltandaan po natin, sabi ng Biblia, si Satanas ay dudurugin ng Diyos sa ilalim ng ating mga paa. Kaya dapat manatili tayo sa malapang nung kapag tayo po'y nasa banal na gawain, i-focus po natin ang ating isip, ang ating puso sa pakipag-ugnay sa ating malapang nung, sapagkat sinabi ng Mateo 12, talatang 30, ang hindi sumasa akin ay laban sa akin, at ang hindi nag-iimpok na kasama ko ay masasambulat. Tayo po'y mapapahamak, maminamal. Kaya nga maglilingkod rin lang tayo sa ating mahal na Panginoon. Gawin na nating seryoso, gawin na nating sincero, ibigay natin ang ating buong puso, buong kaluluwa, buong isip, at buong pagkatao natin, maminamal, sapagkat sabi ng Biblia, kung hindi tayo sa Panginoon, tayo po'y masasambulat. Kaya sa gabing ito,